Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang ating kinakatakutan na galaw ng China. Ito yung pilit na magtayo dyan ng tinatawag na Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Ngayon dahil pumapalag ang Amerika pumapalag na magtayo ng permanent structure ang China dyan at ang Pilipinas ay ayaw din na magtayo sila ng konkreto or permanent structure sa Baho de Masinloc. Ang ginawa ngayon ng China ay gumagawa sila ng floating structure ito, lumilitaw lang at nilalagyan nila ng angkor para ma-angkor diyan sa isla ng Baho de Masinloc. At ito ay isang search facility daw. Nako, ito na naman ang China, gumagawa-gawa lang ng alibay na search laboratory or search facility lang daw eh. Floating lang daw pero inaangkor nila sa Baho de Masinloc. Kung floating yan, bakit dyan talaga sa Baho de Masinloc? Pwede naman doon sa unahan, di ba mga kababayan? Kasi kapag medyo naano tayo, di ba? Medyo hindi tayo nakatingin dyan, ay gagawa na sila ng artificial island. Kasi ang bilis-bilis gumawa ng artificial island ng mga tsikwa eh. Noong COVID-19, pagising natin kinabukasan, may isla na artificial. Ganun kabilis. Kasi meron palang mga nasa 20 ka barko eh. 20 ka barko na ginagamit sa paghakot ng mga buhangin. Ang meron ng China para tambakan yung Baho de Masinloc at gawing artificial island. Kaya para maka-standby sila din ng matagal ay ito yung alibay nila na research facility daw na lumulutang lang. Nako. Mga kababayan, kapag hindi natin ito pinalagan, kapag hindi tutulong ang Amerika sa pagbugaw nitong mga inchik na nandiyan na ngayon sa Baho de Masinloc, ay tuloy-tuloy na yan, hindi na yun naalis dyan at pagising natin ay mayroon ng mga poste na konkreto dyan sa Baho de Masinloc. Okay, so ito ang video, hiram natin kay Good News Philippines, atin muna pakinggan at magbigay tayo ng reaksyon. China, may panibagong hamon naman laban sa Pilipinas. Magtatayo daw ang China ng Marine Environmental Observation Station sa Baho de Masinloc. Babala ng mga eksperto, posibleng dahilan lamang ito ng China. Pero ang totoong pakay nito, nagawing base militar ang nasabing lugar. Ang tanong, papayag ba ang mga Pilipino? Kung si Malaysian Prime Minister Anwar siguradong papayag dahil ang lahat ng gusto ng China okay sa kanya. Kahit ang gagawing persahang pagsakop ng China sa Taiwan, suportado nila. Pero tutol at nababahala ang Malaysia sa ginagawang EDCA site malapit sa Sabah. Inamin ng Prime Minister ng Malaysia na hindi nila kayang tapatan ang mga infrastrukturang ginagawa ngayon sa Palawan sa tulong ng Amerika. Nakahanda naman ang Special Operations ng Amerika na tulungan ang mga sundalo ng Pilipinas na maging handa sa anumang pakikidigma. Nitong ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan, inaprubahan ng China ang pagtatayo ng isang bagong Marine Environmental Observation Station na sumasaklaw sa Scarborough Shoal o kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc at Panatag Shoal sa Pilipinas. Ang proyekto ay opisyal na pinangalan ng bilang Shongsha Islands Marine Ecological and Environmental Field Observation and Research Station. Ito ay ipinanukala ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Science upang palawakin daw ang presensya ng China sa rehiyon. Ayon sa China, ang pasilidad ay gagamitin sa pagkalap ng datos ukol sa kalagayan ng karagatan at mga yamang dagat upang mapuna ang kakulangan sa kanilang South China Sea Monitoring Network. Koneksyon sa ibang isla, ipupwesto nito para ikonekta sa mga dati ng itinayong ecological station ng China sa Paracel Island at Spratly Islands. Ang pag-aproba na ito ay kasunod ng deklarasyon ng Beijing noong huling bahagi ng taong 2025 sa gagawin nitong Natural Nature Reserve ang Scarborough Shoal kasabay ng pagpatupad ng mga bagong regulasyon sa kalikasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit dumagsa ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Maliban sa mga barko ng China Coast Guard, nagkalat din sa mga katabigan ng Pilipinas ang iba't ibang Chinese research vessel. Siguradong hindi papayag ang Pilipinas at mga kaalyado nito tulad ng Amerika at Japan sa gagawin ng China dahil gagamitin lamang itong dahilan ng China upang makontrol ng buo at tayuan ng mga istrukturang militar ang Baho de Masinloc na ang lapit lang sa Pilipinas. Ito ay banta sa seguridad ng ating bansa at sa ating mga
mga Pilipino. Ang Baho de Masinloc ang kukumpleto sa Iron Triangle ng China upang masakop ang halos buong South China Sea, pati na ang ating West Philippine Sea para sa kanilang pansariling interes at maagaw. Ang yamang dapat ay para sa mga Pilipino. Mga Pilipino, buksan ang inyong mga mata, tenga at mapagmatyag. Maging alerto sa isyong ito. Ang West Philippine Sea atin ito, hindi sa mga Chino. At ito mga kababayan, isang estratehiya ng China kapag meron silang i-claim na mga pulo-pulo dyan sa WPS ay papuntahin nila ang napakaraming mga militia boats, militia ships, fisherman nila, mga barko, Coast Guard, Chinese Navy, lahat na lamang ng mga barko ng China ay pinagkumpul-kumpul nila yan kapag meron silang i-claim na mga isla para sabihin na sa kanila talaga yun at matatakot tayong lalapit dahil nga ang dami-daming mga barko. Diba? Ngayon meron yatang mga nasa almost 200 ships na nagkalat yan sa WPS. Isa yan sa mga estratehiya ng China na kanilang ipapakita sa buong mundo na sa kanila yan dahil nandyan nga ang kanilang mga fisherman at mga militia vessels, Coast Guard at Philippine Navy ships. Kaya tayo'y outnumbered sa paramihan ng barko eh. Dapat kasi ang programa ngayon ng gobyerno ay meron din tayong militia ships. Ito yung mga barko na maliliit na hindi talaga fisherman yung nandoon kundi mga military ang nakasakay doon at nagdamit lamang na civilian. Yun yung mga militia ships ng China. Mga sundalo yun ng China pero nag-disguise lang na isang fisherman yung mga nasa militia ships. Kaya dapat magpakita rin tayo ng marami tayong ganyan eh. Para at least may equalize natin, di ba? Kung magbanggaan yung dalawang truck, yung isang truck magaan, yung isa mabigat, edi talo talaga yung magaan. Kasi yung mabigat, grabe yun kapag nagbanggaan. Talagang tatalsik ang magaan. Ganun yun eh, sa law of physics. Kapag ikaw ay maliit, ay talo ka talaga ng mabigat at malaki, mga kababayan. Kaya yan ang dapat pag-isip-isipan ng gobyerno natin sa depensa na mag-focus na tayo sa pagpadami ng mga barko. Ngayon nga, medyo dumami na sa panahon ni PBBM, ay ang dami-daming eroplano at barko. Pero hindi pa rin ganun karami kumpara sa China. Kaya sana ay bawas-bawasan natin yung mga pagnanakaw at ikulong na yung mga nagnakaw at bawiin yung pera nila o mga assets nila at ilagay yung mga nakuhang pera doon sa pundo sa military, sa modernization program. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa tangka? Hindi na tangka eh. Kundi talagang ginawa na ng China, nandiyan na, nakalutang na yung kanilang floating laboratory sa Baho de Masinloc. Para hindi tayo magalit. Floating lang palipat-lipat lang pero ganun pa rin doon nila pinupondo sa Baho de Masinloc. And then pag hindi natin yan pinansin o pinayagan natin ay sa isang umaga lang pagising natin ay may mga puste na yung research laboratory na yan itong mga INCIC. Ano bang nire-research nila dyan? Wala naman. Yan ay disguise lamang na meron silang nire-research para may may karapatan na nandyan sa Baho de Masinloc. Tsaka itong kanilang sinasabing kanilang decree o kung anumang batas yan na magtayo dyan sa Baho de Masinloc, hindi naman sa kanila yan. Bakit gagawa sila ng mga ganyan? Hindi pa nga tayo pumayag eh. Dapat magipag-usap muna sila sa Pilipinas, sa ating Pangulo, na magtayo sila dyan. Kasi yan ay status quo pa yan eh. Hindi sa China, hindi sa Pilipinas. Kung atin pagbasihan yung usapan sa panahon ni Digong, status quo. Sabi ni Digong, okay, kayo'y mangisda dyan, kami rin mangingisda. Status quo lang tayo. Pero ang totoo niyan, atin talaga yan dahil kapag sinunod natin yung batas ng United Nations sa karagatan, yung UNCLOS, ay atin talaga yan. Pero sa usapan ni Digong tsaka ni Xi Jinping ay status quo yan. So dapat walang magtayo dyan ng struktura kung yun ang pagbasihan natin yung kay Digong at Xi Jinping. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa talagang nandyan na ang China, nakalutang na naman yung kanilang mga research facility
At sa aking mga Ibit followers, maraming salamat sa lahat. Ako'y sumasaludo sa lahat at sa mga bagong bisita. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.